Sino ang mag-aakala na ako, isang nangungunang doktor sa kimika, ay mamamatay sa isang pagsabog sa laboratorio? Sa sandali ng pagsabog, hindi ko man lang naiwan ang aking huling habilin. Ngunit nang muli kong idilat ang aking mga mata, nalaman kong hindi ako patay, kundi napunta sa isang mundo ng paglinang ng immortalidad. At ako pa ang pinakamababang uri ng walang silbi sa sekta, na may sirang spiritual root at magkahalong 5-element spiritual root. 3 taon nang naglilinang, ngunit hindi ko pa rin maabot ang threshold ng foundation establishment. Sa buong panlabas na sekta, walang mas malala pa sa akin. Ang mas masahol pa, kalahating oras bago ako napunta rito. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay pinunit ang kanyang kasunduan sa kasal sa harap ng publiko ng kanyang nobya. Ako, si Liu Ruyan, ay nakatakdang maging isang Golden Core Master sa hinaharap. Ikaw na isang basura na walang pag-asa na makarating sa foundation establishment. Ay hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Hindi nakahinga ang orihinal na may-ari at namatay agad. Ako ang nagmana ng katawang ito. Minana ko rin ang kahihiyang ito. Tumingin ako sa aking kupas na kulay abong kasuotan ng disipulo. Isang respetadong doktor ng kimika. Napunta sa pinakamababang antas ng mundo ng paglilinang bilang isang tagapaglingkod. Hindi ako sumusuko. Ngunit sa mundong ito, ang lakas ang pinakamahalaga. Sinasabi ng lahat sa akin. Tapos na ako. Ngunit sa sandali ng aking kawalan ng pag-asa, isang himala ang nangyari. Sa harap ng aking mga mata, biglang luminaw ng husto ang hangin. Hindi mabilang na mapusyaw na asul na tuldok ng liwanag ang dahan-dahang lumutang. Bawat isa ay mayroong napakaregular na istrukturang heksagonal. Nakita ko pala ang istrukturang molekular ng espiritual na enerhiya. Ang mas nakakagulat pa, nang tumingin ako sa pil ng pagtitipo ng enerhiya sa aking baywang. Ang porselanang bote ay agad na naging transparent. Sa loob ng elixir, makikita ang napakaraming itim na dumi na nakapalibot sa kaunting asul na espiritual na enerhiya. Ang ratio ng dumi sa espiritual na enerhiya ay umabot sa 7-3. Ang orihinal na may-ari ay kumain ng elixir sa loob ng 3 taon at 70% nito ay basura. Hindi nakapagtataka na walang pag-unlad sa paglilinang. Sa mundong ito ng paglilinang, libu-libong taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam na 70% ng elixir ay dumi. At ako, isang modernong doktor ng kimika. Nakita ko agad. Ito ang dimension reduction attack. Ang tradisyonal na paglinang ay nakatuon sa pag-unawa sa daon ng langit. Ang paggawa ng elixir ay batay sa pakiramdam, pagsusuri ng kadalisayan. Ngunit hawak ko ang molecular separation, purification, at extraction methods, pagsusuri ng kadalisayan. Ang mga pinakapangunahing kaalaman sa klase ng kimika. Dito, ito ay isang kasanayan na lumalabag sa langit. Ano kung may depekto ang aking spiritual root? Kahit na ako ay isang basura. Simula ngayon, gagamitin ko ang agham para sakupin ang mundong ito ng paglilinang. Bumalik ako sa lumang kahoy na kubo, na may mga bitak sa dingding at butas sa papel ng bintana. Ang malamig na hangin ay humihip, ngunit wala akong pakialam. Isinara ko ang pinto at agad sinimulan ang aking unang eksperimento. Nagbuhos ako ng isang gathering kipil. Pinakilos ko ang natitirang espiritual na enerhiya sa aking katawan. At ginamit ang simulated extraction method. Ang mga dumi ay unti-unting inalis at lumubog sa ilalim. Pagkaraan ng kalahating oras, isang kristal na malinaw na elixir na parang sapiro ang lumitaw sa aking palad. Ang kadalisayan ay 79%. Higit sa 3 beses ng orihinal. Hindi ako nag-atubili at nilunok ito kaagad. Sa susunod na sandali, ang purong espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang mga sanga at buto. Ang dating baradong mga meridian ay nalinis at naging malaya. Antas 3 ng key refining, gitna, huli, ruro. Binasag ang balakid. Antas 4, 5, 6, 7 ng key refining. Sa loob ng isang araw, nilampasan niya ang 4 na antas. Ang pinakamahusay na panloob na disipulo ng sekta. Mula sa 2 antas ng key refining hanggang sa 7, aabutin ng hindi bababasa. Ngunit kalahating oras lang ang ginugol ko. Ngunit hindi pa ito sapat. Tiningnan ko ang mga papel na anting-anting sa mesa. Ang tradisyonal na pagguhit ng anting-anting ay batay sa pakiramdam. Ang kapal ng anting-anting ay hindi pantay. Malaki ang pagkawala ng enerhiya. Ngunit sa aking paningin, ang mga anting-anting ay mga sirkito ng enerhiya. Ang mga rune ay circuit at ang aura ay kuryente. Muling idinisenyo ko ang istruktura ng rune ng fire rune gamit ang mga prinsipyo ng serye at paralel na koneksyon. Ang kapal, haba at anggulo ng bawat stroke ay eksakto. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang isang bagong fire rune. Lumabas ako ng bahay. Bahagya kong iwinagayway ito sa isang puno na kasing laki ng mangkok. Isang apoy na 3 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong fire rune ang sumabog agad. Ang puno ay naging abo sa isang iglap. Ang lakas ay tumaas ng 3 beses. Nagliwanag ang mga mata ko. Ang mga pinadalisay na elixir, pinahusay na talisman, at iba pa. Tiyak na mabebenta ng mahal sa merkado. Kumita muna ng spiritual stones para mapabuti ang buhay. Tapos bumili ng mas maraming materyales para ipagpatuloy ang pananaliksik.
Perpektong plano. Pero ang hindi ko alam ay, may isang taong matagal nang nakatingin sa akin. Sa kalaliman ng gabi, isang malamig na simoy ng hangin. Ang nagdala ng mahinang, malamig na halimuyak. Tumingala ako sa labas ng bahay. Sa ilalim ng buwan, isang puting figura ang tahimik na nakatayo roon. Nakasuot siya ng puting kasuotan ng panloob na disipulo. At may puting belo sa kanyang mukha. Tanging ang kanyang mga mata lang ang nakikita, na kasing lamig ng mga bituin. Ang dumating ay si Sukingyu, ang banal na dalaga ng King Lancet. Isang henyo ng ice spirit ruot na lumilitaw isang beses lang sa isang siglo. Ang diyosa sa puso ng hindi mabilang na mga disipulo. Bakit siya narito sa labas ng kahoy na bahay ng isang walang kwentang panlabas na disipulo? Agad akong naging alerto. Dahan-dahang lumapit si Sukingyu. Huminto siya 3 hakbang ang layo mula sa akin. Yumuko siya ng bahagya at nagbigay ng isang karaniwang pagbati ng kapantay. Isang mataas na santa ay yumukod sa akin, isang walang kwentang disipulo sa labas. Kuya, paano mo nagawa? Na ang enerhiya ng bawat stroke ay hindi higit sa 1,000 bahagi ng 1% kapag gumagawa ka ng mga anting-anting. 1,000 bahagi ng 1%. Sa mundong ito, walang gumagamit ng salitang error. At walang makakakita ng aking katumpakan sa isang tingin. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Sa kanyang malamig na mga mata, walang paghamak. Walang kayabangan. Tanging dalisay na pagkauhaw sa kaalaman. Bagamat henyo si Sukingyu, mayroon siyang pagiging mapag-isa. Hindi siya naiintindihan ng iba. Dati, kinuwestiyon niya ang nakasaad sa danjing tungkol sa pagkontrol batay sa pakiramdam. Kaya't pinagsabihan siya ng matanda ng Dan Hall na lumalabag sa tradisyon. Siya ay nagkulong ng 3 buwan upang subukang magsaliksik ng paraan para makontrol ang aura. Ngunit sa huli ay nabigo. Siya, tulad ko, ay isang kakaiba sa mundong ito. Hindi kami naniniwala sa tinatawag na pag-unawa sa daan ng langit. Pareho kaming nag-iisa sa paggalugad. Hindi naiintindihan ng mundo. Ang pag-iingat sa aking puso ay biglang nawala. Ito ang aking sariling paraan, isang hangal na paraan. Hindi ito mahalaga. Hindi ito hangal na paraan. Ito ang tunay na paraan. 3 taon ko itong pinag-aralan. Pero hindi ko pa rin naabot ang iyong katumpakan. Ang iyong pamamaraan ay daang beses na mas mahusay kaysa sa mga pamana ng sekta. Isang walang silbi na kinukutya ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na kinilala ako ng ganito. Dahil lang sa aking pamamaraan. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa aking puso. Nang makita ni Sukingyu na tahimik ako, hindi niya ako pinilit. Kinuha niya ang isang puting jade talisman mula sa kanyang imbakan. At inabot sa akin gamit ang 2 kamay. Kapag gusto mong makipag-ugnayan, tawagan mo lang ako. Ano man ang kailangan mo, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Inabot ko ito. Ngumiti si Sukingyu ng bahagya, na parang natutunaw na yelo. Agad nitong pinahanga ang buong gabing may buwan. Kung gayon, hindi ko naguguluhin ang kuya. Tumalikod siya at lumisan, ang puting anino ay naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan lamang ang bahagyang malamig na halimuyak, na nananatili sa hangin. Nakatayo ako sa aking kinatatayuan. Hawak-hawak ko ang jade talisman. At matagal akong hindi kumibo. Akala ko, mag-isa akong lalakad sa buhay. Pero ngayon alam ko na, sa kakaibang mundo ng paglilinang, hindi ako nag-iisa. May isang nakakaintindi sa akin. At ang kwento namin ay nagsisimula pa lang. Ako, isang doktor ng kimika, ay napunta sa mundo ng paglinang bilang isang basura. Akala ko tapos na ang buhay ko. Ngunit pagsikat ng araw, ang pinto ng lumang kahoy na bahay ay kumatok ng marahan. Nang buksan ko ang pinto, ang nakatayo sa liwanag ng umaga, ay ang banal na dalaga ng King Lancet, si Sukingyu. Inalis niya ang kanyang belo. Nakasuot ng puting mahabang damit. Hawak sa kaliwang kamay ang isang tumpok ng lumang manuskrito. Hawak sa kanang kamay ang isang lalagyan ng pagkain. Hindi ako nakatulog kagabi. Gusto kong humingi ng payo tungkol sa mga anting-anting. Hindi ko alam kung abala ka, kuya. Tumabi ako para papasukin siya. Siya lang ang nakatingin sa akin na isang walang kwentang tao. Laging may pagkakapantay-pantay at respeto. Napakasimple ng kubo. Mayroon lang itong isang mesa at 2 upuan. Ibinuklat ni Sukingyu ang kanyang manuskrito. Puno ito ng mga tala ng kanyang mga pagtatangka sa loob ng 3 taon. Detalyado niyang inirecord ang pagkawala ng enerhiya ng bawat rune. At sinubukan pa niyang gumamit ng hulma para gawing pamantayan ang mga linya. Sinubukan pa niyang ayusin ang mga linya gamit ang hulmahan. Hinaplos ko ang mga sulat. Lumiliit ang mga mata ko. Ang mga ideyang ito ay nagkataong tugma sa mga prinsipyo ng circuit. Nakulong lang siya sa tradisyonal na pag-unawa sa paglinang ng immortalidad. Isang manipis na papel lang ang kailangan para masira. Kinuha ko ang panulat. At sabay na iginuhit ang eskematiko ng serye ng circuit at ang pangunahing rune ng fire talisman. Ang pag-unawa sa daan ng langit ay isang pagpapanggap lamang sa hindi nalalaman. Ang esensya ng pagguhit ng mga talisman ay ang pagtatayo ng mga energy circuit.
lalong lumaki ang mga mata ni Sukingyu. Tulad ng isang taong naglalakad ng mag-isa sa dilim sa loob ng 3 taon. Sa wakas ay nakakita ng liwanag. Ang mga linya sa iba't ibang posisyon ay dapat may iba't ibang kapal. Sa aking paggabay, sa loob lang ng kalahating oras, nakagawa siya ng pinahusay na fire talisman. Lumabas siya ng bahay at inaktibo ang talisman sa malaking bato sa bakuran. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang apoy ay umakyat, ang kapangyarihan ay dumoble. Ang enerhiya ay matatag at walang nasasayang. Lumingon siya at mumiti sa akin. Ang ngiti niya ay malinis at dalisay. Parang bagong tunaw na yelo. Ngunit sa sandaling iyon, ang pintuan ng bakuran ay sinipa ng malakas. Pumasok si Zhao Hao kasama ang 3 niyang alipors. At agad na nagmura. Wala kang silbi. Naglakas loob kang ligawan ang aking babae. At naglakas loob ka pang ligawan ang banal na dalaga. Gusto mo nang mamatay. Matagal na siyang baliw sa inggit. Kumalat ang balita tungkol sa pagbisita ng banal na dalaga sa labas ng sekta kagabi. Hindi siya natulog buong gabi. Sa kanyang mga mata, ako ay basura sa putik. Si Sukingyu ay ang maliwanag na buwan sa langit. Ngunit ang banal na babae na nasa itaas ay ngumiti sa isang walang silbi. Dahil dito, umugong ang utak ni Zhao Hao. At sinuntok ako. Pero hindi niya alam. Hindi na ako ang dating walang kwenta. Umiwas ako sa atake. 2 pinahusay na paralysis talisman ang lumabas sa aking mga daliri. Namamanhid ang buong katawan ni Zhao Hao. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay agad na huminto. Nakatayo siya sa lugar at hindi makagalaw. Ang 2 pang alipores ay agad na sumugod nang makita ito. Ginagamit ko ang pinakamahusay na galaw ng paa. Madaling iniiwasan ang lahat ng atake. Nagsin ako gamit ang aking mga kamay. At 3 trigger trap runes ang eksaktong bumagsak sa kanilang mga paa. Agad na nagyelo ang yelo sa mga binti ng ilang tao. Kumalat ang nakakapamanhid na aura sa kanilang mga meridian. Sa loob ng 10 paghinga, lahat ng 3 ay natalo. Lumapit ako kay Zhao Hao. At tiningnan siya ng nakataas. Ngayon, tingin mo ba isa pa rin akong basura? Sinampal ko siya sa mukha gamit ang aking espiritual na enerhiya. Ang sampal na ito ay para sa pang-aapi mo sa orihinal na may-ari. Tumakbo si Zhao Hao na gumagapang. Ni hindi man lang naglakas loob mag-iwan ng matinding salita. Ngunit si Sukingyu ay hindi man lang tumingin sa kaguluhang ito. Hinila niya ako papasok sa bahay. Paano idinisenyo ang trigger type na talisman na iyon? Ang nasa isip lang niya ay ang prinsipyo ng talisman. Wala siyang ibang iniisip. Napangiti ako. Kinuha ang panulat at iginuhit ang diagram ng sensing circuit. Parang switch ng daloy ng tubig. Ang pagbabago ng aura ay otomatikong nagsasara ng circuit. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa kanilang 2 sa pamamagitan ng basag na bintana. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa kanilang 2 sa pamamagitan ng basag na bintana. Ang kaluskos ng panulat sa papel ay naging pinakamagandang melodya sa sandaling ito. Sa mga susunod na araw, ipinaliwanag ko kay Sukingyu ang prinsipyo ng pagkuha at disenyo ng circuit. Kinumpleto ni Sukingyu para sa akin ang mana ng Danfu, mga katangian ng espiritual na enerhiya, at mga patakaran ng sekta. Ang kakayahan ni Sukingyu sa pagguhit ng mga talisman at pagkontrol ng espiritual na enerhiya ay mabilis na umunlad. Sa tulong niya, mabilis ko ring nakasanayan ang mundong ito ng paglilinang. Ngunit di nagtagal, lumitaw ang problema. Ang pananaliksik at paglilinang ay lubhang gumagastos ng mga espiritual na bato. Ang aking paglilinang ay umabot na sa rurok ng 7th antas ng pagpipino ng ki. Kailangan ko ng mas mataas na antas ng mga elixir. Ngunit ang orihinal na may-ari ay walang-wala. Bumuntong hininga habang hawak ang purong gathering key at body tempering pills. Gusto niyang ibenta sa pamilihan. Ngunit takot siyang maloko. Binuksan ni Sukingyu ang takip ng bote. Agad na kumalat ang matapang at purong amoy ng elixir. Tiningnan niya ang malinaw na asul at walang halong elixir. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Magulo ang pamilihan. Dadalhin kita sa danhol ng sekta. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating kami sa danhol ng King Lancet. Dinala ako ni Sukingyu sa loob ng bulwagan. At yumukod sa isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal. Deacon Liu. Si Deacon Liu ay isang gold core stage alchemist. At siya lang ang hindi sumasalungat sa pananaliksik ni Sukingyu sa tumpak na pagkontrol ng apoy. Gusto ko po sanang ipakilala sa inyo ang isang henyo. Ang kalidad ng mga pildoras ni Kuya Lin Chen ay higit pa sa pamantayan ng sekta. Tinitigan ako ni Deacon Liu. Isang disipulo sa labas, nasa 7th antas ng key refining. Sa anumang paraan, hindi ako mukhang henyo. Magalang niyang kinuha ang bote ng porselana. Walang pakialam niyang binuksan ang takip ng bote. Sa sandaling lumabas ang matapang na amoy ng pildoras. Bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Ibuhos niya ang gathering key pill sa spirit testing stone. Mabilis na tumalon ang mga numero. Sa huli, huminto ito sa 79%. 79% kadalisayan. Nagtipon ang mga alchemist at disipulo sa paligid. Agad na nagkagulo ang lugar.
Ang pinakamahusay na alchemist ng sekta ay nakagawa lamang ng 70% kadalisayan. Paano mo nagawa iyan? Ako ang nagpino ng elixir. Mayroon pa akong 3 body tempering pill dito. Ipinapakita ng mga resulta ng pagsubok na ang kadalisayan ng body tempering pill ay umabot din sa 79%. Tuwang-tuwa si Diakon Liu at tumayo. Ang tingin niya sa akin ay tuluyang nagbago mula sa pagiging magalang tungo sa paggalang. Ang key gathering pill ay 50 spirit stone bawat isa. 200 piraso ng body tempering pill. Ang presyo ay 20% na mas mataas kaysa sa pamilihan. Ang isang ordinaryong key gathering pill ay 10 spirit stones lang. Ang presyong ito ay napakamahal. Tumango ako at pumayag sa transaksyon. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig mula sa pintuan. Deacon Liu, isang napakalaking bagay ang pinagdesisyonan mo ng ganoon lang. Pumasok ang matandang nakaitim na balabal kasama ang ilang matatanda. Siya ang pinuno ng Dan Hall. Elder Xuanyin. Nakatingin siya ng matalim sa hawak kong porselanang bote. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Ang isang panlabas na disipulo ay nakagawa ng ganitong kadalisay na elixir. Tiyak na gumamit siya ng masasamang pamamaraan. Ibigay ang sikretong pamamaraan. Pinipigil ang tao sa dantang. Siya ang taong dinala ng saintes. Ano ngayon kung saintes siya? May sariling patakaran ang dantang. Mga pamamaraan ng alchemy, na hindi alam ang pinagmulan, hindi ito maaaring kumalat sa labas. Ang mga matatanda sa likod niya ay nagsipagsang-ayon. Naghahangad ang lahat, ang pamamaraan ng pagdadalisay na kayang baligtarin ang kapalaran. Walang hindi nagnanais, hindi ko lubos akalain, na para lang sana magbenta ng elixir, ay makakatagpo ako ng ganitong eksena ng pangangamkam. Pero bago pa man ako makapagsalita, humakbang na pasulong si Su Qingyu. Hinarangan ako. Sumabog ang matinding eye spiritual energy. Direktang hinarap ang kapangyarihan ni Elder Xuanyin ng walang takot. Ang taong dinala ko, nangahas ka ring pigilan. Ang pamamaraan ng paglilinis ni Kuya Lin Chen ay isang marangal na dao. Gusto siyang piliting panatilihin ng Dan Hall. Naitanong mo na ba sa akin? Para sa isang walang kwentang disipulo sa labas. Lalabanan mo ako. Hindi siya walang kwenta. Siya ang taong kinikilala ko. Sino mang magtangkang saktan siya, ay kalaban ko si Su Qingyu. At kalaban ng buong Qingyu Peak. Kung gusto ninyo siyang arestuhin, daanan niyo muna ako. Ang buong Dan Hall ay biglang natahimik. Walang sinuman sa mga naroroon ang nag-akala na ang banal na dalaga ay ipagtatanggol ang isang disipulo sa labas. Sa harap ng lahat laban kay Elder Xuanyin. At isasakripisyo pa ang buong Qingyu Peak. Ang mukha ni Elder Xuanyin ay nagpalit-palit ng kulay. Pagkatapos ng ilang sandali, sa huli ay umungol ng malakas. Mabuti, napakabuti, mahal na santa. Masama niyang tinitigan si Lin Chen. At umalis ng galit kasama ang mga matatanda sa likod niya. Ganap na nawala ang panganib. Napabuntong hininga si Diakon Liu. At mabilis na binayaran ang aking spirit stones. 1,100. Binigyan niya rin ako ng iihi token ng Dan Hall. Gamit ang token na ito, makakakuha ako ng 20% diskwento sa lahat ng uri ng halamang gamot. Lumabas kami ng Dan Hall. Pinahaba ng papalubog na araw ang aming mga anino. Salamat sa iyo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Magkatabi silang naglalakad sa daanan sa bundok. Ang kanilang tawanan ay dahan-dahang tinangay ng hangin sa gabi. Ngunit hindi namin alam na isang mas malaking kaguluhan, ang tahimik na namumuo, at ang araw ng panlabas na kompetisyon ng sekta, ay papalapit na rin. 1,100 spirit stone. Ang hawak ko ng mabigat sa aking kamay. Ito ang una kong kita sa mundong ito ng paglilinang. Pero hindi ako nagmadaling gastusin ito. Sa halip ay gumawa ako ng desisyon na hindi maintindihan ng lahat. Gusto kong magtayo ng laboratorio. Ito ay isang saradong espasyo na kayang kontrolin ng eksakto ang konsentrasyon, temperatura, at halumigmig ng spirit energy. Kailangan din itong may kasamang set ng mga kagamitan na kayang sukatin ng eksakto ang halaga ng spirit energy. Kung ibang tao sa sekta ang nakarinig nito, iisipin lang nilang imposible. Pero si Su Qingyu, pagkatapos marinig ang ideya ko, nagningning ang mga mata niya na parang may bituin. Agad siyang nag-alok na tulungan akong itayo ito. At nakahanap pa siya ng lugar para sa akin. Ang pinili niyang lokasyon ay ang bakanting batong bahay sa likod ng panlabas na bundok. Nakalihim sa hangin. Sapat na liblib. Pinatibay ni Su Qingyu ang mga pader gamit ang kanyang eye spirit root. Gumawa ng alternating thermal insulation layer. At nilimitahan ang error sa temperatura sa loob ng plus o minus 1 degree. Sa lugar ng paggawa ng elixir, ginamit ko ang mga prinsipyo ng modernong inhinyero. Sa lugar ng paggawa ng elixir, ginamit ko ang mga prinsipyo ng modernong inhinyero. Hinati ko ang loob ng bato sa isang lugar ng paggawa ng elixir, isang lugar ng paggawa ng talisman, at isang lugar ng pagtataya ng datos. 2 taong hindi naunawaan. Ang gumugol ang 3 araw at 3 gabi.
upang likhain ang unang scientific laboratory sa mundo ng paglinang. Ngunit ito, ang Acorus Calamus, ay simula pa lang. Acorus Calamus, hindi ako nagmadaling magsimulang maglinang ng elixir. Acorus Calamus, sa halip, sinimulan kong paghiwalayin ang iba't ibang halamang gamot. Acorus, ang tradisyonal na pamamaraan ng paglinang ng elixir, ay ang pagtatapon ng lahat ng sangkap sa kaldero. Kung 3% ng aktibong sangkap ang matitira, mahusay na iyon. Gagamitin ko ang paraan ng pagkuha ng bahagi. Una, ihihiwalay ko ang mga aktibong sangkap ng bawat halamang gamot. Gagawin ko ito ng may eksaktong proporsyon. Isang tingin lang ni Sukinyo sa aking ginawa, ay nakabuo na siya ng bagong paraan ng paggawa ng elixir. Idinagdag pa niya ang mga detalye ng low temperature extraction ng ice spirit root. Ano ang ibig sabihin ng henyo? Kailangan lang niyang butasin ang isang papel sa bintana, at kaya na niyang buksan ang buong pinto. Pagkaraan ng kalahating oras, bumukas ang pugon ng elixir. Walang nakakagulat na amoy ng elixir. Tanging isang napakapino at banayad na amoy. 3 elixir na malinaw at parang kristal ng yelo ang tahimik na nakahiga sa loob ng horno. Pagkaraan ng kalahating oras, bumukas ang horno. Ang numero sa spirit testing stone ay nagpahinto sa paghinga ni Sukinyo. 79.9%. Mas mataas pa ito kaysa sa nakaraang purifying pill. Tumaas pa ng isang antas. Hindi na ito elixir. Ito ay purong kristal ng espiritual na enerhiya. Walang anumang pagkaantala sa pagsipsip. At hindi rin ito mag-iiwan ng anumang lason. Pero hindi ako tumigil. Kinuha ko ulit ang pulang panulat. Sa pagkakataong ito, a-optimize ang mga linya ng rune para maging streamline. Bawasan ang resistensya ng aura. At dagdagan ang istruktura ng daloy. Isang bagong wind talisman. Natapos sa 10 paghinga, kinuha ni Sukinyo ang talisman. Lumabas at inaktibo ito. Isang puting ilaw ang kumislap. Agad siyang lumitaw sa layong 100 talampakan. 5 beses na bumilis ang kanyang takbo. Ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ay sangkatlo lamang ng dati. Hindi mo ito pinabuting talisman, kundi muling binigyang kahulugan ang sining ng talisman. Sa sandaling natapos niya ang kanyang sinabi, ang espiritual na enerhiya sa aking katawan ay biglang gumalaw. Sinipsip ang napakadalisay na gathering kipil. Ang aking cultivation ay sumira sa pader ng 7 antas ng key refining. At umabot sa rurok ng 9 na antas ng key refining. Mula sa pagiging walang silbi, naging pinakamahusay sa sekta. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Ang deadline para sa pagpaparehistro sa panlabas na kompetisyon ay bukas. Nairehistro na kita. Kinuha ni Sukinyo mula sa kanyang imbakan ang isang gintong-gintong listahan ng pagpapatala. At iniabot ito sa akin. Naiintindihan niya ako. Ang gusto ko ay hindi kailanman ang lihim na paglilinang sa isang sulok. Gusto kong makita ng buong Kingland set. Ang landas na tinatahak ko. Kinuha ko ang listahan ng pagpapatala. At hinaplos ang aking pangalan gamit ang aking daliri. Ang tingin niya ay matatag. Pupunta ako. Hindi napansin ng dalawa. Sa masukal na kagubatan sa labas ng batong bahay. Isang anino ang nakatitig sa ilaw sa loob ng bahay. Mahigpit na kinuyom ni Zhao Hao ang kanyang kamao. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang palad. Hindi niya inakala. Ang mapahiya ako sa harap ng lahat. Ay hindi nakasira sa akin. Bagkus ay mas nagpalapit pa sa amin ng santa. Ang aking kultibasyon ay mabilis ding umangat. Ang inggit ay kumakain sa kanyang puso tulad ng isang ahas. Tumingin siya sa bagay na nakatago sa kanyang kaliwang manggas. At mumiti ng may masamang hangarin. Lin Chen, gusto mong magpasikat sa malaking paligsahan. Hindi kita hahayaan na makatungtong ng buhay sa entablado. Umagong ang tunog ng mga gong at tambol at opisyal na nagsimula ang panlabas na paligsahan. Ang mga elder sa mataas na plataporma ay nakatuon ang tingin kina Zhao Hao at sa ilang piling manlalaro. May kapansanan sa espiritual na ugat. Kahit pa nagmadali siyang magsana hanggang sa 9 na antas ng key refinement. Ano pa ang silbi niyan? Patuloy na naririnig ko ang mga bulungan, ngunit hindi ko ito pinapansin. Nakaupo ako nang nakakrus ang mga binti sa upuan ng kalahok, nakapikit at nagpapahinga. Hindi ko pinapansin ang mga panunuya sa paligid. Mabilis na dumating ang pagkakataon ko sa unang round ng laban. Ang kalaban ko ay isang kilalang disipulo mula sa panlabas na sekta. Nasa rurok ng 7 antas ng key refining. Ang kanyang fire talisman ay napakahusay gamitin. Pinapayuhan kitang sumuko na lang. Para hindi ka masunog ng husto. Alam ng lahat na isa kang walang kwentang lalaki na umaasa lang sa babae. Sige, atake na. 3 fire talisman ang sabay-sabay na sumabog. Ang naglalagablab na apoy ay humarang sa lahat ng aking daanan. Nagulat ang lahat at inakala nilang matatalo ako. Pero sa mismong sandali na malapit na akong abutin ng naglalagablab na apoy, kumilos ako.
Ang aking figura ay parang multo, sa isang iglap ay naiwasan ang lahat ng pagtama. Sa isang pitik ng daliri, isang pinahusay na pampamanhid na talisman ang tahimik na lumipad. Hindi pa nakikita ng malinaw ng disipulong iyon ang aking galaw. Ay agad na namanhid ang buong katawan. Ang kanyang spiritual energy ay bumagal at nanigas ng tuwid sa kinatatayuan. Tapos na ang paligsahan sa paghinga. Isang galaw lang. Biglang natahimik ang buong lugar pagkatapos ay sumabog sa malakas na ingay. Sa mga susunod na laban, nagpatuloy ako sa pagwawagi. Sa ikalawang round, isang mabilis na galaw ang ginamit ko. Isang palad lang, napatumba ko ang kalaban na nasa ikawalong antas. Sa ikatlong round, ginamit ko ang trap spell para pigilan ang galaw at isang galaw lang, natalo ko ang kalaban. Sa ikaapat na round, laban sa disipulo ng panlabas na sekta na nasa ika-9 na antas ng key refining. Ginamit niya ang pinakamataas na teknik ng sekta. Ngunit naputol ko ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya gamit ang pinahusay na talisman. Mula nang magsimula ang kompetisyon, lahat ng laban ay natapos sa isang galaw. Walang nakakagulat na malalaking atake. Walang matinding labanan hanggang kamatayan. Bawat galaw ay napakatumpak, na may pinakamababang konsumo ng aura, upang makamit ang pinakamabisang atake. Ang buong training ground, mula sa paunang pangungutya at pagdududa, ay naging nakakabinging hiyawan. Maraming panlabas na disipulo na may karaniwang spiritual roots. Ang baliw na sumisigaw ng aking pangalan. Para silang nakakita ng pag-asa para sa maraming karaniwang disipulo. Nakaupo si Elder Xuanyin sa isang sulok. Ang mukha niya ay madilim na parang umuulan. Hindi niya inasahan na ganoon ako kalakas. Isang bakas ng pagiging malupit ang sumilay sa kanyang mga mata. Lihim siyang nagpadala ng mensahe kay Zhao Hao sa ibaba ng entablado. Sa finals, gamitin mo ang Blood Burst Pill kahit patayin mo siya. Ako ang bahala sa iyo. Siguraduhin mong panatilihin ang kanyang kaluluwa. Gusto kong malaman ang kanyang lihim na pamamaraan sa paggawa ng elixir. Nang marinig ni Zhao Hao ang pagpasa ng mensahe, isang bakas ng kabaliwan ang sumilay sa kanyang mga mata. Mariin siyang tumango. Tinitigan niya ako na hindi kalayuan, puno ng galit ang kanyang mga mata. Dati, siya ang pinakapinapanood na seed player sa malaking kompetisyong ito. Ngunit ngayon, lahat ng atensyon ay nakuha ko. Lahat ay sumisigaw ng pangalan ko. Maging ang tingin ng banal na dalaga ay nakatuon sa akin sa buong panahon. Nagsimula na ang finals. Ang kalaban ko ay si Zhao Hao. Ang kapaligiran sa training ground ay agad na umabot sa ruro. Sa isang banda ay ang henyo sa ika-9 na antas ng key refining na matagal nang nangingibabaw sa panlabas na sekta, na sinusuportahan ni Elder Xuanyin. Sa kabilang banda naman ay ang nag-reverse ng kapalaran mula sa pagiging basura, at patuloy na nanalo sa bawat laban. Ang Dark Horse na lumalabag sa lahat ng patakaran gamit ang karunungan. Ang finals na ito ay nakatakdang mapabilang sa kasaysayan ng Kinglan Sect. Sa sandaling iyon, ang boses ni Su Qingyu ay malinaw na umabot sa aking tainga. Sa pamamagitan ng lihim na pagpapadala ng tunog. Lin Chen, mag-ingat ka. May nakatagong sandata sa kaliwang manggas niya. Sandali akong huminto. Tumingin ako kay Su Qingyu sa entablado. Nakatingin siya sa akin. At puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ngunit mayroon din itong ganap na tiwala. Bahagya akong tumango sa kanya. Matagal ko na itong inaasahan. Dahil sa nakaraang alitan. Tiyak na gagamitin niya ang lahat ng paraan. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado ng martial arts. At tumayo sa harap ni Zhao Hao. Muling tumunog ang mga gong at tambol. Si Zhao Hao, na may galit na mukha, mabilis na hinugot ang kanyang mahabang espada mula sa kanyang baywang. Ang espiritual na enerhiya mula sa rurok ng ika-9 na antas ng key refining ay sumabog. Nilamon ang buong arena. Lin Chen, inagaw mo ang aking limelight. Inagaw mo ang atensyon ng mga dalaga. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo. Nasa harap ng ganap na lakas, ang iyong maliit na talino ay walang halaga. Sa harap ng lahat, sisirain kita. Para hindi ka na makabangon pa. Pero nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. At hindi gumalaw. Tiningnan ko lang siya ng malamig, at dahan-dahang itinaas ang kamay ko. Nagsimulang magtipon ang espiritual na enerhiya sa dulo ng mga daliri ko. Ayon sa prinsipyo ng reaksyong pagsabog sa kimika, mabilis itong kinompres at nagbanggaan. Isang napakatinding aura. Dahan-dahang nawala sa akin. Inakala mong matatalo mo ako sa mga laso na karayom na iyon. Hindi malakas ang boses ko. Ngunit malinaw itong umalinggaw sa buong arena. Bawat salita ay may malamig na hangarin na pumatay. Sa harap ng ganap na agham. Ang iyong antas ay walang halaga. Hahayaan kitang, at ang buong Kinglan Sect na makita, na ang inyong ipinagmamalaking talento at paglilinang. Sa aking paningin, ay walang iba kundi isang tumpok ng datos na maaaring kalkulahin at buwagin.
Sa pagtatapos ng aking sinabi, ang espiritual na enerhiya sa aking mga daliri ay agad na lumiwanag ng husto. Ang buong training ground, lahat ay nagpipigil ng hininga. Si Sukingyu sa mataas na plataporma ay biglang umupo ng tuwid. Lihim niyang hinawakan ang mahabang espada sa kanyang baywang. Ang mga mata ni Elder Xuanyin ay puno ng kasakiman at pag-asa. Nakatingin ng mariin ang pinuno ng sekta sa dulo ng aking daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang huling laban na ito, malapit nang mangyari. Pagkatigil ng tunog ng gong, kumilos agad si Zhao Hao. Ngunit ang espada na kanyang inihataw ay peke. Ang tunay na nakamamatay ay ang tatlong nakalalasong karayom na tahimik na lumabas mula sa kanyang manggas. Pinahira ng nakamamatay na laso na kayang pumatay sa isang patak ng dugo. Ang lahat ng manonood ay nagulat. Bawal ang mga nakalalasong armas sa kompetisyon ng sekta. Pero nanatili ako sa kinatatayuan ko ng hindi kumukurap. Dahil para sa akin, hindi lihim na sandata ang laso na karayom. Ito ay isang problema sa physics sa junior high. Trajectory, bilis ng daloy, istruktura ng molekula. Lahat ay malinaw na nakita. Sa isang pitik ko lang, 3 talim ng espiritu ang tumama ng eksakto sa dulo ng karayom. Ang laso na karayom ay parang tinamaan ng cue stick. Bumalik ito sa pinanggalingan at tumusok sa haligi sa tabi ni Zhao Hao. Natahimik ang lahat. Nagulat si Zhao Hao, pero hindi ko siya balak palampasin. Tumingala ako at ngumiti sa matandang Xuanyin na namumutla ang mukha sa entablado. Zhao Hao, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang tingin ng matandang Xuanyin ay puno ng galit na parang gusto niyang kumain ng tao. Lubusan nang nawalan ng kontrol si Zhao Hao. Inilabas niya ang blood burst pill at nilunok ito. Namaga ang kanyang mga ugat at namula ang kanyang balat. Pilit na umangat ang antas ng paglinang mula sa ikasyam na antas ng pagpino ng ki patungo sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Nagbitak ang lupa at bumalot ang espiritual na enerhiya sa buong lugar. Lagot. Pagpino ng ki laban sa pagtatatag ng pundasyon, tiyak na patay. Bumunot ng espada si Sukingyu at tumayo, ang yelong espiritual na enerhiya ay nakahanda na. Pildoras na pampasabog dugo. Ito ay isa lamang pampasiglang mababa ang uri. Sa wakas ay inangat ko ang kamay na laging nakatago sa likod ko. Sa dulo ng daliri may lumulutang na mapusyaw na asul na bolang ilaw. Sa loob nito ay may siksik na 1,000 beses na molekula ng espiritu. Mabilis na nagbanggaan, umikot, at pagkatapos ay tumalsik. Ang bolang ilaw ay tumama sa mahabang espada ni Zhao Hao, walang malakas na tunog. Tanging isang mahinang puff. Ang shockwave ay pumasok sa katawan ni Zhao Hao na parang alon. At tumpak na pinaghiwa-hiwalay ang kanyang nagwawalang espiritu. Agad nawala ang bisa ng gamot. Nabuwal si Zhao Hao, sumuka ng dugo at nawala ng kalahati ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, umalingaw ang malakas na hiyawan sa buong lugar. Si Lin Chen, ang disipulo sa labas, ang panalo. Tumayo ang pinuno ng sekta at malakas na inihayag ang nagwagi. Nagwala ang mga tao sa ibaba, lahat ay sumisigaw ng pangalan ko. Ibinaba ni Sukingyu ang kanyang espada at ngumiti. Ngunit sa sulok, nakatitig si Elder Xuanyin sa aking likuran. 4 na salita ang nakasulat sa kanyang mga mata, hindi titigil hanggat hindi patay. Sa araw ng pagtatapos ng malaking paligsahan, ang pangalan ko ay kumalat sa buong Kinglan sect. Ipinahayag ng pinuno sa publiko na iaangat niya ako sa inner sect. Pagbalik ko sa aking tirahan, inilabas ko ang lahat ng mga pinadalisay na gamot. Napakataas na purong key gathering pills, body tempering pills, at foundation establishment pills. Naglatag si Sukingyu ng spirit gathering array para sa akin. Ang ice aura ay magpapanatili ng temperatura sa pinakatumpak na halaga. Magpatuloy ka sa pag-unlad. Poprotektahan kita. Umupo ako nang nakakrus ang mga binti. Nilunok ang foundation establishment pill. Ang purong-purong espiritual na enerhiya ay agad na sumabog. Tulad ng rumaragasang ilog na bumuhos sa aking mga braso at binti. Ang tradisyonal na foundation establishment ng mga kultibador. 3 araw at 3 gabi. O ilang buwan. Pero sa akin, 3 oras lang tapos na. Ang Dantian Kihay ay ganap na lumawak. Ang foundation establishment barrier ay parang papel. Foundation establishment sa isang araw. Mula sa key refining level 3 hanggang foundation establishment. Wala pa siyang kalahating buwan. Si Sukingyu ay gumugol ng 1 buong taon noon. Ngunit bago pa man makahinga si Lin Chen, isang mas malaking bagyo ang dumating. Pagkaraan ng 3 araw, ang Elder Council ay nagpulong kaagad. Ang Xuanyin Elder at 7 konserbatibo. Sama-samang nagsumite ng petisyon. Ang buod ay isa lang. Ang aking sining ng paglinang ay isang ereheng masamang sining. Kailangang mahigpit itong ipagbawal. Alisin ang aking pagiging panloob na disipulo. Wasakin ang aking paglinang. Paglabas ng balita, nagulantang ang buong sekta. Ang aming sektang Kinglan ay naitatag 1000 taon na. Ang pag-unawa sa daon ng langit ang laging tamang landas. Si Lin Chen ay hindi naglilinang ng spiritual root. Hindi niya naunawaan ang daon ng langit. At puro siya gumagawa ng mga kakaibang pamamaraan. Sisirain niya ang tradisyon ng ating sekta.
Ang 7 elder sa likod niya ay sumang-ayon. Puno ng mga disipulo ang labas ng bulwagan. Maraming may ordinaryong spiritual root ang kinakabahan na nakatingin. Ako ang tanging pag-asa nila. Kung ako ay bumagsak, mananatili silang nakabaon sa putik. Dahan-dahan akong pumasok sa bulwagan. Si Sukingyu ay sumunod sa akin. Ikaw, alam mo ba ang iyong kasalanan? Anong kasalanan ang nagawa ko? Nililinis ko ang mga elixir, pinapabuti ang mga anting-anting, at tinutulungan ang mga may ordinaryong spiritual roots na umangat. Ano ang kasalanan doon? Iyan ay masamang pamamaraan. Ano ang spiritual root? Ito ay isa lamang daluyan para sa spiritual energy. Kung maganda ang spiritual root, mataas lang ang efficiency ng pagdadala. Ibig bang sabihin kung mababa ang efficiency? Hindi ba pwedeng taasan ang paggamit sa pamamagitan ng pag-optimize ng ruta? Naguguluhan ang lahat sa bulwagan. Tanging si Sukingyu lang ang nakakita ng bahagyang pagkaunawa. Pumasok kayo. 5 disipulo na nakasuot ng maruming uniforme ng tagapaglingkod ang pumasok na nakayuko. Ang 5 ito ay ang pinakamababang uri ng tagapaglingkod sa sekta. 5 elemento ng halo-halong espiritual na ugat. Nag-ensayo ka ng mahigit 10 taon. Pero nasa ikalawang antas ka pa lang. Nagdala ka pa ng ilang walang kwentang tao rito. Gusto mong mamagitan sila para sa iyo. 3 araw ko lang silang tinuruan. Ngayon, hayaan silang magpakitang gilas. Sabay-sabay na lumapit ang 5 alagad. Ilabas ang inyong mga porselanang bote at anting-anting. 5 gathering kipils. Makintab ang buong katawan. Lahat ng ito ay may puridad na higit sa 65%. Mas mataas pa kaysa sa ginawa ng mga ordinaryong alchemist ng Danhol. Ang kapangyarihan ng flame talisman ay mas malakas din kaysa sa ordinaryong flame talisman. Biglang namatay ang katahimikan sa bulwagan. Lahat ay nakadilat ang mga mata, hindi makapaniwala. Ang isang walang silbing maihalo-halong espiritual na ugat na nanatili sa ikalawang antas ng key refining sa loob ng mahigit 10 taon. Ay 3 araw pa lang nag-aaral. Pero nakagawa na ng ganitong kalidad ng elixir. Talagang 65% ang puridad. Sabi mo, ang aking daan ay masamang daan. Kung gayon, tatanungin kita. Ang aking daan ay kayang gawing makagawa ng mataas na kalidad na elixir at makapagpinta ng makapangyarihang talismans ang pinaka-ordinaryong disipulo. Para makawala sila sa pagiging utusan habang buhay. At ang iyong pagkaunawa sa daon ng langit na pinahahalagahan mo. Maliban sa pagpapataas sa ilang may talento. Ano ang naibigay nito sa mga ordinaryong disipulong ito? Ang tunay na dao ay hindi kailanman pribilehiyo ng ilan, kundi isang landas na kayang tahaki ng mas maraming tao. Ang aking siyentipikong dao ng paglinang. Ito ang daan. Ang aking siyentipikong landas ng paglinang ay ito. Agad na nagkagulo ang mga disipulo sa labas ng bulwagan. Maraming may ordinaryong espiritual na ugat ang napaluha. Sabay-sabay silang yumukod bilang paggalang. Hinihiling namin kay Pinunong Lin na magturo. Gusto naming matuto. Ang ingay ay nagpatunog sa bulwagan ng pinuno ng sekta. Nanginginig ang buong katawan ni Elder Xuanyin. Namumutla ang kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. Dahan-dahang tumayo ang pinuno ng sekta. Puno ng damdamin ang kanyang mga mata. Hinarap niya ako. At yumukod ng malalim. Lin Chen. Masyadong maliit ang saklaw ng ating Kinglan sect. Simula ngayon, bubuwagin ang Danfu Hall. At itatatag ang Science Daoist Academy. Ikaw ang magiging pinuno ng akademya. Lahat ng mga disipulo sa buong sekta ay maaaring pumasok sa akademya upang matuto. Isang salita ang nagpasya sa lahat. Sa sarili kong kakayahan, nagsimula ako ng bagong tradisyon sa Kinglan sect. Ang pangalan ko ay nagsimulang kumalat sa buong Kinglan continent. Narinig ng mga cultivator mula sa maraming sekta na may henyo sa Kinglan sect, hindi na kailangan ng kaalaman, kundi mga batas lang para mabago ang mga disipulong may iba't ibang ugat. Pero hindi ako nalasing sa papuri. Kami ni Sukingyu ay nagkulong sa laboratorio para maghanda sa nalalapit na sinaunang lihim na lugar. Ang sinaunang pamana sa lihim na lugar. Ang tunay na labanan. Gabi ng buwan. Maliwanag ang ilaw sa laboratorio. Lumapit si Sukingyu na may dalang mainit na tsaa. At inilagay sa tabi ko. Magpahinga ka muna. Maghapon ka nang nagtatrabaho. Kinuha ko ang tasa. At tiningnan ang kanyang malinaw at malumanay na mga mata sa ilalim ng buwan. Salamat. Mula simula. Ikaw lang ang naniwala at nakaintindi sa akin. Ngumiti si Sukingyu. Ang landas na tinahak mo ay ang tunay na dakilang landas. Ang magagawa ko lang ay samahan ka sa paglalakbay. Sa sandaling iyon, biglang umilaw ang jade talisman sa mesa. Narinig ang boses ng pinuno ng sekta na may pagkabahala. Lin Chen, King Yu. Maaga nang bumukas ang lihim na kaharian. Ang mga pinagkakatiwalaan ni Elder Xuanyin. Nauna nang pumasok. Ang target ay ang sinaunang pamana. Mabilis kayong pumunta sa tarangkahan ng bundok.
Nagkatinginan kami ni Sukinyu. Ang dapat dumating ay darating. Kinuha ko ang mga pinagandang talisman at elixir na nakahanda na sa mesa. At ang bago kong imbensyon, ang Spiritual Energy Electromagnetic Cannon. Umiti siya ng mapanukso. Gusto ni Elder Xuanyin na agawin ang mana. Tamang-tama. Tingnan natin kung mas malakas ang kanyang lumang pamamaraan o mas mahusay ang aking modernong siyensya. Hinawakan ni Sukinyu ang espada sa kanyang baywang. Ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng pagnanais na lumaban. Tara, ang pamana sa lihim na lugar ay dapat mapunta sa tunay na may-ari nito. Magkasabay silang lumabas ng laboratorio. Ang sinag ng buwan ay bumuhos sa kanila. Pinahaba ang kanilang mga anino. At pinag-isa, ang pasukan sa sinaunang lihim na lugar. Parang isang malaking itim na bibig na nakabuka ng isang higanting halimaw. Ang Secmaster ay nakatayo sa harap ng tarangkahan ng lihim na kaharian. Seryoso niyang paulit-ulit na pinagbilinan ang lahat. Ang lihim na kaharian ay lubhang mapanganib, kaya't tandaan ninyong lahat. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa kapwa-disipulo. Ako at si Sukinyu ay sabay na pumasok sa light barrier. Ang tanawin paglampas ng light barrier ay nagpasinghap sa lahat ng naroroon. Sa loob ng lihim na lugar, puro giba. Ang malalaking labi ng sinaunang papet ay kalahating nakabaon sa mga durog na bato. Ang hangin ay puno ng makapal na espiritual na enerhiya na halos nagiging solido. Sa aking paningin, ang espiritual na enerhiya sa lihim na lugar ay hindi na mga nagkalat na ilaw, kundi mga ilog ng enerhiya na dahan-dahang umaagos ayon sa isang tiyak na pattern. Ang daloy ng espiritual na enerhiya dito ay parang isang sistema ng sirkulasyon ng enerhiya. Ibig mong sabihin ang buong lihim na lupain ay isang malaking pormasyon. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, biglang yumanig ang lupa. Isang 3 talampakang taas na sinaunang battle puppet ang tumayo mula sa mga guho. Ang mga pulang mata nito ay agad na nakatutok sa lahat ng naroroon. Itinaas ng puppet ang kamay nito at humampas. 2 disipulo ang agad na nabagsak sa lupa, hindi alam kung buhay o patay. Agad na kumalat ang takot sa mga tao. Ang puppet na ito ay sinaunang mekanismo. Hindi ba't si Lin Chen ay kilala sa pagiging bihasa sa iba't ibang lihim na sining? Hayaan siyang lutasin ito. Ito ay isang malinaw na plano upang gamitin ang iba para pumatay. Hinawakan ni Sukinyu ang kanyang espada at akmang susugod. Ngunit pinigilan ko siya. Kalmado kong tiningnan ang papalapit na papet. At ang aking tingin ay eksaktong tumama sa kristal sa dibdib nito. Anumang mekanikal na aparato ay may control core. Ang core nito ay ang pulang kristal na iyon. Isang asul na bolang ilaw na lubhang siksik ang lumiwanag sa dulo ng aking daliri. Hindi nakatutok ang bolang ilaw sa papet, kundi lumipad ito sa 3 hakbang sa likuran ng kaliwang bahagi ng papet. Sa isang hindi kapansin-pansing batong may pattern ng aray. Lumipad ang bolang ilaw at eksaktong tumama sa gitna ng pattern ng aray. Biglang dumilim ang buong pattern ng aray. Biglang natigilan ang galaw ng papet, na para bang pinutol ang supply ng enerhiya. Lahat ay nanlaki ang mga mata. Nakatingin sa sinaunang papet na kanina ay walang kalaban-laban, ngayon ay nakatayo lang. Na parang lumang bakal. Ang ngisi sa mukha ni Elder Xuanyin ay hindi pa niya naalis. At agad itong naging isang napakapangit na ekspresyon. Balak niyang gamitin ang papet para patayin ako. Pero hindi ko inaasahan na mas lalo pa akong sumikat. Lumapit ako sa paanan ng papet. At pinulot ang isang jade slip na tumalsik mula sa array pattern. Nang ipasok ko ang aking divine sense dito, nakasulat dito. Ang kumpletong blueprint ng sinaunang energy core. Mabilis na lumapit si Sukinyu sa akin. Nang makita niya ang nilalaman ng jade slip, bahagyang huminto ang kanyang paghinga. Ito ba ang nawawalang core technique ng Spirit Power Furnace? Inilagay ko ang jade slip sa aking bulsa. Tumingala ako sa pinakamalalim na bahagi ng lihim na kaharian. Doon ang pinakamabilis ang daloy ng espiritual na enerhiya. Tila may isang bagay na dahan-dahang nagigising mula sa pagtulog. Tara na! Ang tunay na pamana ay nasa loob pa. Sa sandaling lumingon ako kay Elder Xuanyin. Biglang gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ganap na na-trigger ang bitag na inilatag ng maliit na itim na watawat. Napahiyaw si Sukinyu. Agad niyang pinakawalan ang kanyang cold ice word key. Ngunit ang kanyang atake ay sa pilitang pinutol ng patuloy na bumabagsak na malalaking bato. Gumuho ang mga bato at bumuka ang lupa. Ang dalawa ay sa pilitang pinaghiwalay ng bumagsak na lupa. Ako ay bumagsak ng malakas sa matigas na batong slab. Patuloy na bumabagsak ang mga bato. Mabilis akong gumulong at pumasok sa isang makipot na lagusan. Ang bitak sa itaas ay tuluyang natakpan ng malaking bato. Ang paligid ay nabalot ng katahimikan at kadiliman. Binuksan ko ang aking spiritual vision. Isang sinaunang silid ng alchemy na nakabaon sa ilalim ng lupa sa loob ng 10,000 taon. Unti-unting lumitaw ang buong anyo nito. Ang 4 na dingding ng silid ng alchemy ay puno ng nawawalang mga inskripsyon ng alchemy. Sa gitna ng silid ng alkimya, nakatayo ang isang sinaunang tansong kaldero ng alkimya. Nababalutan ito ng kalawang, ngunit naglalabas pa rin ang nakakatakot na init.
Sa tabi ng kaldero, sa ibabaw ng batong plataporma, nakaupo ang isang kalansay. Mahigpit na hawak ng mga buto ng daliri ang isang jade slip. Ang mga buto ay puno ng mga bitak dahil sa katandaan. Ang lahat ng buto sa dibdib ng kalansay ay bali na may nakakatakot na mga sugat. Malinaw na sa pilitan itong nabasag ng panloob na pagsabog. Dahan-dahan akong lumapit, inilabas ang aking espiritual na enerhiya upang lubusang suriin ang paligid. Tiniyak kong walang natitirang pormasyon o nakatagong panganib. Inabot ko ang jade slip mula sa kamay ng kalansay. Sa sandaling lumubog ang aking banal na kamalayan. Isang sinaunang alaala na nakatago sa loob ng 10,000 taon ang bumuhos sa aking dagat ng kamalayan. Sa ilusyon, ang puting buhok na alchemist ay tumatawa ng baliw sa harap ng pugon. Biglang sumabog ang tansong pugon. At nilamon ng naglalagablab na apoy ang buong silid ng alchemy. Ang screen ay nadurog at naglaho at unti-unting lumitaw ang mga sinaunang karakter. Naglalaman ito ng buong buhay na kaalaman ng alchemist na ito. At ang pambihirang reseta ng elixir na kanyang binuo bago siya mamatay. Ang elixir na ito ay labag sa kalooban ng langit at hindi matatanggap ng daon ng langit. Inialay ng alchemist ang kanyang buhay. Para lamang mapanatili ang isang linya ng pamana. Bigla akong nagising at nagmulat ng mata, bahagyang pinagpapawisan ang aking palad. Sa jade slip na ito ang paraan ng pagpipino ng 9 Revolutions Creation Pill. Ang 9 Revolutions Creation Pill ay sinasabing kayang muling hubugin ang spiritual roots at baguhin ang kapalaran. Matagal na itong nawala sa paglipas ng panahon. Ngayon, ang kumpletong pamana ay nasa aking mga kamay. Sa sandaling ito, sa labas ng pader ng bato, isang malamig na boses ang dahan-dahang narinig na may nakatagong layunin ang pagpatay. Hukayin ninyo, tiyak na nahulog siya sa bitak ng lupa. Ang jade slip na iyon ay hindi dapat mapunta sa kanyang mga kamay. Sa sandaling bumuka ang lupa, nakita lang ni Sukingyo ang anino ni Lin Chen na nilamon ng dilim. Bago siya nahulog sa kabilang panig ng bangin. Ang ice spirit root ay sumabog. At ang lamig ay naging isang haligi ng yelo sa ilalim ng kanyang mga paa, na halos sumalo sa kanyang mabilis na pagbagsak. Napunta siya sa isang pasilyo na gawa sa 10,000 taong gulang na jade ng lamig. At biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Ang hininga niya ay agad na naging yelo. Pinakalma ni Sukingyo ang kanyang hininga at tumingala. Sa dulo ng pasilyo, isang palasyo na gawa sa itim na yelo ang tahimik na nakatayo. Ang kanyang ice spirit root ay naging mas aktibo nang lumapit siya sa palasyo. Para bang naramdaman nito ang tawag ng kaparehong pinagmulan. Ang pintuan ng Ice Palace ay sarado. Sa itaas ng pintuan ay nakaukit ang isang linya ng sinaunang ice pattern na matagal nang nawala. Naglalabas ng mahinang asul na ilaw. Inabot niya ang kanyang kamay at sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa yelo. Bumukas ng malakas ang buong pinto. Para bang sinasalubong ang pagbabalik ng may-ari. Sa likod ng pinto ay isang malawak na bulwagan. Sa gitna ng bulwagan ay may nakalutang na kristal na yelo. Dahan-dahang umiikot. Dahan-dahang umiikot. Sa bawat pag-ikot ng core, kumakalat ang matinding lamig. Ang yelo sa mga dingding ng bulwagan ay nagkakaroon ng mga alon. Biglang kumirot ang kanyang puso. Iyon ang core ng pamana ng sinaunang Ice Phoenix. Nakita na niya ang bahagyang paglalarawan nito sa lihim na aklat ng sekta. Sinasabing bago mamatay ang Ice Phoenix, pinagsama niya ang kanyang buong cultivation sa isang ice core. Iniwan ito sa mga may kapalaran na Ice Spirit Root Cultivators. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, walang nakahanap sa kanya. Sa unang hakbang pa lang niya, isang malamig at nakakapanindig balahibong mensahe ang lumabas mula sa ice core at dumiretso sa kanyang kamalayan. Kung nais mong magmana ng aking pamana, kailangan mong gamitin ang puso ng yelo upang sirain ang demonyo sa puso. Ang sinumang walang matinding determinasyon ay magiging isang eskultura ng yelo sa bulwagang ito. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang sumara ang pinto ng bulwagan. Ang matinding lamig ay naging libu-libong talim ng yelo. Mula sa lahat ng panig, sumugod upang durugin si Sukingyo. Bumunot ng espada si Sukingyo at umikot. Ang malamig na enerhiya ng espada at mga talim ng yelo ay nagbanggaan. Ang mga nagkapira-pirasong kristal ng yelo ay kumalat sa paligid niya na lumikha ng nakakasilaw na pilak na puti. Kailanman ay hindi pa ako napigilan ng anumang demonyo ng puso. Hindi mo rin ako mapipigilan. Biglang nayanig ang ice core at naglabas ng matandang tawa. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag. Diretso sa kanyang noo. Ipinikit ni Sukingyo ang kanyang mga mata at umupo sa bersyon ng lotus, at ang kanyang katawan ay napuno ng matinding lamig. Kasabay nito, isang bakas ng aura ni Lin Chen ang biglang lumitaw sa kanyang kamalayan sa direksyon kung saan siya nahulog. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Lin Chen, malapit ka lang. Sa sandaling naramdaman ni Sukingyo ang aura ni Lin Chen, isang malakas na ingay ang narinig mula sa labas ng silid ng alchemy. Sa pilitang binuksan ang pader na bato. Pumasok si Elder Xuanyin kasama ang ilang pinagkakatiwalaang tao sa silid ng elixir. Agad niyang nakita ang jade slip sa aking kamay. Ito nga ang sinaunang resipe ng elixir. Ibigay mo iyan.
Maaari kong pag-isipan na iwanan kang buo. Tahimik kong inilagay ang jade sleep sa aking manggas. Lihim kong hinawakan ang 3 compressed spirit energy bomb sa aking mga daliri. Ngumisi si Elder Xuanyin. Ang nakakatakot na presyon ng huling yugto ng Golden Core ay biglang sumabog. Ang temperatura ng buong silid ng alchemy ay biglang bumaba. Sabay-sabay na kumilos ang ilang pinagkakatiwalaang disipulo. Ilang spell na may iba't ibang katangian ang sumugod kay Lin Chen mula sa lahat ng direksyon. Mabilis akong umikot sa aking mga paa. Ang aking katawan ay dumula sa pagitan ng mga spell na parang isda. Itinaas ko ang aking kamay upang lumaban. Ang mga compressed spiritual energy bullet ay tumpak na tumama sa mga spiritual energy operation node ng 2 disipulo. 2 ungol ang bumagsak sa lupa. Ngunit hinihintay ni Elder Xuanyin ang sandaling ito. Kumilos siya habang ako'y umaatake. Ang kanyang anino ay mabilis na parang multo. Sumuntok si Elder Xuanyin. Ang malakas na yin-cold spiritual energy ay naging itim na palad. Diretso sa aking dibdib. Nagmadali akong humarang, pero tinulak pa rin ako, at bumangga sa tansong kaldero. May dugo sa labi ko. Hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Elder Xuanyin. Kinuha niya ako sa ere, at lumipad ang jade slip mula sa manggas ko. Ang jade slip ay ligtas na napunta sa kamay ni Elder Xuanyin. Sinuri niya ito. Agad siyang napasigaw sa tuwa, 9-turn creation pill. Ito nga ang 9-turn creation pill. Si Elder Xuanyin, hawak ang jade slip, ay tumawa ng malakas habang nakatingala. Puno ng kabaliwan at kasakiman ang kanyang mga mata. Para bang nakikita na niya ang sarili niyang binabago ang kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon, ang mga sinaunang inskripsyon sa 4 na dingding ng silid ng elixir ay biglang naglabas ng nakakasilaw na pulang ilaw. Nagsimulang lumindol ng matindi ang buong silid ng elixir. Ang sinaunang alchemist pala ay nag-iwan ng sumpa sa jade sleep bago siya namatay. Sinumang magbasa nito ay magti-trigger sa pagkasira ng silid ng alchemy. Nagulat si Elder Xuanyin. Hindi na niya inisip ang pagpatay sa mga saksi. Ikinaway niya ang kanyang manggas at tumakas kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa butas. Nawala sila sa dulo ng pasilyo. Patuloy na bumabagsak ang mga bato. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi. Kinuha ko mula sa manggas ang isa pang reserbang jade slip. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa sandaling binasa ko ito gamit ang aking divine sense. Kinopya ko ang buong resipe ng elixir ng walang labis o kulang. Dahan-dahang bumaba ang alikabo. Kakasuksok ko pa lang ng reserbang jade slip sa aking manggas. Nang isang puting figura ang lumipad papasok mula sa butas ng pasilyo. Lumapag si Sukinyo sa harap ko. Napansin niya ang dugo sa gilid ng labi ko. At ang lamig sa kanyang mga mata ay parang talim ng yelo. Gawa ni Xuanyin. Tumango ako. Sasabihin ko pa lang sa kanya ang tungkol sa replikang jade slip. Nang biglang may mahinang ungol na narinig mula sa dulo ng pasilyo. Sabay kaming nag-ingat. Sinundan namin ang tunog at dumaan sa bumagsak na likod ng silid ng elixir. Pumasok sa isang sinaunang lagusan na hindi pa nararating ng sinuman. Sa dulo ng lagusan, isang madilim na kulay ube na bakas ng dugo ang kapansin-pansin sa ilalim ng asul na ilaw. Sa dulo ng bakas ng dugo, nakakuyom ang isang dalagita. Mukha siyang maputla na parang papel. Ngunit may 2 maliliit na itim na sungay sa kanyang noo. May mga madilim na kulay ube na marka ng demonyo na lumilitaw sa kanyang bala. Nanliit ang mga mata ni Sukinyo. 3 pulgada ng espada. Agad na kumalat ang lamig ng espada. Mga demonyo. Hinawakan ko ang puluhan ng kanyang espada. Nakita ko ang malalim na sugat sa kaliwang balikat ng dalagita. Ang natira sa gilid ng sugat ay purong espiritu ng tao. Lumuhod ako. Nakita rin niya ang bahagyang nabuong pormasyon sa ilalim ng dalagita na iginuhit ng pabaluktot gamit ang sariwang dugo. Ang mga guhit ay napakabata, tulad ng sa isang bata na bagong natututo ng mga anting-anting. Hindi siya galing sa labas. Siya ay mula sa loob ng lihim na kaharian. Tumakas dito. Bago pa matapos ang kanyang sinabi, biglang idinilat ng dalagita ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga lilang mata ay puno ng takot. Ang mahigpit na pagkakahawak sa aking pulso. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, biglang idinilat ni Xiao ang kanyang mga mata. Puno ng takot ang kanyang kulay ube na mga mata. Ang mahigpit na pagkakahawak sa aking pulso. Pakiusap, huwag mong hayaang dakpin nila ako pabalik. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto ng lihim na lugar na ito. Huminto ang talim ng espada ni Sukinyo. At malamig na nagtanong. Sino sila? Ilang demonyo pa ang nasa lihim na kaharian? Nanginginig ang buong katawan ng dalagita, namumutla ang labi at tanging isang salita lang ang nasabi. Hindi sila demonyo. Sila ay tao. Sila ang mga taong nakatira dito. Sabay kaming nagbago ng ekspresyon ni Sukinyo. Ilang araw nang bukas ang lihim na lugar na ito. Pero may nakatira pa rin pala rito. Sandali akong natahimik. Kinuha ko mula sa manggas ko ang isang pildoras na panggamot. At dahan-dahan itong inilagay sa palad ng dalagita. Nakatingin lang ang dalagita sa pildoras sa kanyang palad. At hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang lilang mga mata.
Pero may kakaibang liwanag na hindi pa niya nakita. Iyon ang liwanag ng tulong na ibinigay sa kanya. Nakatingin lang si Ili sa gamot sa kanyang palad. Pagkatapos ng ilang sandali, nanginginig niyang inilagay ito sa kanyang bibig. Sa wakas, nagkaroon ng kaunting kulay ang kanyang maputlang mukha. Salamat, salamat at handa kayong iligtas ako. Sinabi mo kanina ang sikreto ng lihim na lugar na ito. Ano iyon? Humugot ng malalim na hininga si Ari. Dahan-dahang tumayo habang nakasandal sa pader. Tumingin siya sa kadiliman ng pasilyo. Ang lihim na lugar na ito ay hindi isang guho. Ito ang banal na lugar na binantayan ng aking angkan, ang mga tagapagbantay ng elixir, sa loob ng libu-libong taon. Nagkatinginan kami ni Sukinyu. Sabay kaming nagulat. Ilang araw ng bukas ang lihim na kaharian. Inakala ng labas na ito ay isang sinaunang kuweba na walang nagmamay-ari. Ilang libong taon na ang nakalipas. Bago namatay si Ginang Ice Phoenix, naglagay siya ng isang tableta ng elixir sa pinakamalalim na bahagi ng lihim na kaharian na ito. Ang misyon ng aming angkan ay bantayan ito hanggang sa dumating ang tagapagmana. Napasok mo ang Ice Palace at nakuha ang mana ni Lord Ice Phoenix. Ikaw ang pinili ng Ice Phoenix. Walang ano-ano ihinawakan ni Sukinyu ang kanyang noo. Ang Ice Phoenix Crystal Core ay bahagyang umuga sa kanyang Sea of Consciousness. Na tila nagpapatunay sa sinabi ni Ali. Sabi mo, binabantayan ninyo ang Dan tablet sa bawat henerasyon. Kung gayon, bakit ka puro sugat? Nang tumakas ka rito, agad na nagdilim ang mukha ni Ili. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Bahagyang namuti ang kanyang mga buko dahil sa pagdiin. Dahil ako lang ang maililang mata sa buong angkan. Sa aming batas, ang lilang mata ay masamang pangitain. Pinagbawalan akong sumali sa pagsubok ng pagtanda. Pinagbawalan din akong lumabas. Hindi pinayagang lumapit sa Danbe. Pero wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang namang silipin ang Danbe. Gusto kong malaman kung anong sumpa ang ipinanganak sa akin. Si Ili ang taksil sa angkan. Nakipagsabuatan sa labas at lumusob sa sagradong lugar. Papatayin sila ayon sa batas ng angkan. Ang sandata ng matandang tagapagpatupad ay itinaas. Ang nakakatakot na presensya ng Golden Core Stage ay parang isang bundok. Dumagan sa kanilang tatlo. Ang mga gwardyang nakasuot ng tansong baluti sa likod ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga sandata. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay napakatindi sa makipot na pasilyo. Pakiusap, umalis na kayo. Huwag niyo akong intindihin. Ito ang usapin ng aming angkan. Wala kayong kinalaman dito. Sa sandaling babagsak na ang panghampas, bigla akong humakbang pasulong. Kalmado ang boses na hindi akma sa isang kinukubkob. Kung papatayin niyo kami, hindi kailanman mabubuksan ang Danbe. Ang panghampas ng matandang tagapagpatupad ay huminto sa ere. Bahagyang sumingkit ang kanyang mga mata. Hindi pa nawawala ang pagnanais na pumatay. Ngunit may halong pag-aalinlangan. Nagsisinungaling ka, bata. Ikaw na isang dayuhan. Paano ka nangangahas magsalita tungkol sa Dan tablet na pinoprotektahan ng aming angkan sa loob ng 10,000 taon? Dahan-dahan kong itinaas ang jade slip sa aking kamay. Hindi malakas ang boses. Ngunit malinaw ang bawat salita. Batay sa 3 bagay. Una, ang iyong angkan ay nagbabantay sa Dan tablet sa loob ng 10,000 taon. Ngunit hindi niyo pa ito nabubuksan. Ibig sabihin, may kulang kayong mahalagang kondisyon. Hindi oras. Ang mga mata ng law enforcement elder ay lumalim. Walang pagtutol. Ang mga nakabaluting gwardiya sa likod ay nagkatinginan. Ito ang buhol sa puso ng buong angkan na walang naglakas loob na sabihin sa loob ng 10,000 taon. Ang reseta ng elixir na ito sa aking kamay. At ang elixir tablet na binabantayan ng inyong angkan. Ay magkatugma ang mga inskripsyon. Bahagyang lumiit ang mga mata ng matandang tagapagpatupad. Isang sulyap lang ng kanyang divine sense ay nakumpirma niyang ang mga inskripsyon at ang mga simbolo sa elixir tablet ay iisa ang pinagmulan. Ang tiwala sa kanyang mukha ay sa wakas nagkaroon ng lama. Tumalikod ako at itinuro si Sukinyu na nakatayo sa tabi ko na may hawak na espada. Siya, ang tagapagmana na personal na pinili ng Ice Phoenix. Kumislap ang yelo sa kilay ni Suking. Kumalat ang purong aura ng Ice Phoenix. Bahagyang nanginig ang Vajra ng Elder ng pagpapatupad ng batas. Bakit pinili ng Ice Phoenix ang kasalukuyang panahon pagkatapos ng libu-libong taon? Pumili ng isang human cultivator. Ang tagapagmana ng alchemy, ang tagapagmana ng Ice Phoenix, ang dugong bughaw ng Dan Clan. Kaming tatlo ay ang 3 susi na hinihintay ng Dan tablet sa loob ng 10,000 taon. Kung papatayin mo ang sinuman sa amin, ang misyon ng iyong lahi ay hindi na matatapos kailanman. Tahimik ang pasilyo. Ang kamay ng enforcement elder na may hawak na demonic pestle ay lumuwag at muling humigpit. Sa huli, dahan-dahan itong bumaba. Hindi na nagpumilit na gumawa ng gulo.
Ang demonic pestle ng Enforcement Elder ay tuluyang bumaba. Tiningnan niya ako ng malalim. Pagkatapos ay tumalikod at nagsalita ng mahina. Sumunod ka. Dadalhin ko kayo sa banal na lupain. Ang mga armored guard ang mangunguna. Habang dumadaan kami sa nayon ng syudad, maraming miyembro ng tribo ang lumabas mula sa mga batong bahay. At komplikadong tiningnan si Ali. Si Ali ay nakayuko at sumusunod sa likuran ko. Isang maliit na batang babae na may 2 tirintas ang tumakbo sa gilid ng kalsada. At malakas na sumigaw. Ahri, bumalik ka na. Agad na mula ang mga mata ni Ahri. Mariin siyang tumango, hindi na siya nag-atubili. Buong pagmamalaking nilakad niya ang pangunahing kalye na nilakaran niya ng mahigit 10 taon. Sa dulo ng nayon ay isang lumang daanan ng bato na patungo sa mas malalim na bahagi ng ilalim ng lupa. Huminto ang elder ng tagapagpatupad sa pasukan. Seryoso ang kanilang mga mukha. Paglampas sa batong daanan na ito ay ang altar ng sagradong lugar. Nandoon ang Dan Monument. Ngunit kailangan ninyong maging handa. Ang mga sinaunang pagbabawal sa labas ng sagradong lugar ay siksik na parang kagubatan. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi. Isang gwardiya ng Dan clan na parang sentinela ang mabilis na tumakbo mula sa gilid. At nagbulong sa tainga ng matandang tagapagpatupad ng batas na may mukhang nagpapanik. Impossible. Mayroon lang doong isang lihim na lagusan para sa elixir na inabandona sa loob ng 10,000 taon. Nakasaad sa mga tala ng angkan na matagal na itong gumuho. Nasaan ang pasukan ng lihim na lagusan? Ayon sa sinaunang mapa ng angkan, ang pasukan ng lihim na lagusan ay nasa hilagang silangan ng sagradong lugar. Ang katumbas na lokasyon sa lupa ay isang sinaunang silid ng elixir. Sabay kaming nagbago ng ekspresyon ni Sukingyu. Ang sinaunang silid ng alchemy ay ang lugar kung saan bumagsak si Lin Chen. Ito rin ang lugar kung saan kinuha ni Elder Xuanyin ang Jade Slip. Sa Jade Slip na kinuha niya, bukod sa mga recipe ng alchemy, mayroon ding mapa ng paligid na minarkahan ng sinaunang alchemist noong nabubuhay pa siya. Ang pasukan ng lihim na daanan ay nasa loob ng silid ng alchemy. Kaya, natagpuan niya ang pasukan ng lihim na daanan mula sa mga guho ng silid ng alchemy. Nilampasan niya ang buong depensa sa harap ng nayon. Diretso siyang pumasok sa likod ng altar ng sagradong lugar. Gaano katagal siya naglakad sa lihim na daanan? Kung susukatin mula sa oras na na-trigger ang pagbabawal, siya ay halos 1 oras na mas maaga kaysa sa atin. 1 oras. Sapat na iyon para sa isang gold core cultivator na makagawa ng maraming bagay. Tulad ng pagtatayo ng isang malaking pormasyon ng pagpatay sa paligid ng altar ng sagradong lugar. Hindi na nag-atubili ang elder ng pagpapatupad ng batas. Ikinaway niya ang kamay upang utusan ang mga nakabaluting gwardiya na sumulong ng buong bilis. Ang grupo ay sumugod sa batong daanan. At mabilis na nagtungo sa altar ng santuwaryo. Sa dulo ng batong daanan, bumungad ang malawak na espasyo. Isang malaking altar sa ilalim ng lupa ang bumungad sa kanilang paningin. Sa batong bulwagan sa labas ng altar, umiilaw na ang madilim na berdeng liwanag ng pormasyon. Ang malaking pormasyon na pumapatay at nagkukulong ay nabuo na. Sa sandaling sumugod kaming 3 sa bulwagan ng bato. Isang matinding amoy ng dugo ang sumalubong sa amin. Halo ng amoy sunog matapos masunog ang pormasyon. Sa sahig ng bulwagan ng bato, ang nakakatakot na berdeng disenyo ng pormasyong panghuli at pamatay ay nakakalat ng siksikan. 17 node ng pormasyon ang naglalabas ng masamang madilim na pulang pulso. Nakatayo si Elder Xuanyin sa gitna ng pormasyon, nakapamulsa. Nang makita kaming pumasok, isang ngiti ng lamig ang gumuhit sa kanyang labi. Saktong-sakto. Kailangan ko na lang ng huling pampasimula. Ang tingin ni Sukingyu ay lumampas sa kanya at napunta sa sulok ng batong templo. 2 miyembro ng tribo ng mga tagapagbantay ng elixir ang nakabitin sa mga haligi ng bato, na may mga kadena at ang lahat ng kanilang dugo ay naubos na. Suot pa rin nila ang pang-araw-araw na damit ng tribo ng mga tagapagbantay ng elixir. Ang daliri ng isa sa kanila ay nanatiling nakakuyom na parang pilit na pinutol ang kadena bago mamatay. Bihira lang magalit si Sukingyu. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para patigasin ang buong batong templo. Paggamit ng dugo ng tao para sirain ang sinaunang sumpa. Ito ba ang tinatawag mong matuwid na landas? 2 langgam lang naman sila. Kapag nakuha ko na ang 9 Revolutions Creation Pill at binago ang aking kapalaran. Sino pa ang makakaalala sa maliit na sakripisyong ito? Hindi pa siya tapos magsalita. Biglang lumawak ang pormasyon ng pagkulong at pagpatay. Ang madilim na berdeng liwanag ay tuluyang bumalot sa buong batong templo, kasama ang pasukan. Ang pulang liwanag ng 17 blood sacrifice node ay sabay-sabay na lumiwanag ng husto. Agad kong binuksan ang aking spiritual vision. Ang 17 node ay pinapagana lahat ng sariwang dugo ng tao. Kailangan ng oras para masira. Hindi sumagot si Sukingyu. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa matinding pagyanig ng Ice Phoenix Crystal Core sa kanyang noo. Naramdaman ng natitirang kaluluwa ng Ice Phoenix ang lahat sa kanyang kamalayan. Nararamdaman nito na ang pagbabawal na siya mismo ang naglagay ay nilapastangan ng dugo ng kanyang kapwa. Napansin ni Elder Xuanyin ang kakaiba. Buong lakas na pinagana ang pormasyon ng pagpatay. Sabay-sabay na bumulusok sa amin ang 17 haligi ng pulang liwanag. Nang malapit nang bumagsak ang mga haligi ng pulang liwanag, isang asul na liwanag na parang yelo ang umakyat mula sa noo ni Suqingyu. Isang galit na huni ng Phoenix ang umalinggao sa buong underground altar. Isang malaking ilusyon ng yelong Phoenix ang nagladlad ng mga pakpak mula sa katawan ni Suqingyu. Ang matinding lamig ay kumalat sa buong bulwagan na parang tsunami. Ang 17 haligi ng pulang liwanag ay nagyelo sa ere at naging mga haligi ng yelo. At pagkatapos ay unti-unting nadurog. Ang berdeng ilaw ng nakakulong na formation ay nababalutan ng yelo. Ang 17 blood sacrifice nodes ay parang papel sa ilalim ng kapangyarihan ng Ice Phoenix. Sunod-sunod na bumagsak at namatay. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Xuanyin. Umatras siya ng 3 hakbang. Sumigaw siya. Sumigaw siya. Impossible. Ito ang sinaunang kaluluwa mula 10,000 taon na ang nakalipas. Paano pa ito narito? Ibinaba ng Ice Phoenix Remnant Soul ang malaking ulo nito. Ang mga mata nitong asul na yelo ay malamig na nakatutok sa Xuanyin Elder sa ibaba. Ang kadena ng yelo ng Ice Phoenix Remnant Soul ay binitin si Xuanyin Elder sa air. Ang kapangyarihan ng sakripisyo ng dugo at ang sinaunang inskripsyon ay marahas na nagbanggaan. Dumugo ang 7 butas ni Xuanyin. Bigla siyang nanigas sa kadena ng yelo. Nawalan ng hininga. Ang natitirang kaluluwa ng Ice Phoenix ay ipinikit ang mga pakpak nito. At naging huling asul na yelo na sinag ng liwanag, na nawala sa itaas ng altar. Ang 3 pinagkakatiwalaang disipulo ay nakaluhod sa lupa. Ang elder ng pagpapatupad ng batas ay pinangunahan ang mga gwardyang nakabaluti sa loob ng batong bulwagan. Nasaksihan nila ang madugong eksena ng pag-aalay ng dugo at ang bangkay ng Elder Xuanyin. Lumuhod sila sa isang tuhod. Yumuk ako ng malalim sa direksyon kung saan naglaho ang Ice Phoenix. Sa harap ng Danbei, sabay-sabay na lumiwanag ang 3 sinag. Ang mga ito ay ang aking replikang Jade Sleep, ang aura ng Ice Phoenix ni Suqingyu, at ang bloodline handprint ni Ili. Ang 9 na talampakang Danbei ay umuga ng malakas. Ang kumpletong receipt ng 9 Revolutions Creation Pill at ang Ice Phoenix Contract ay naging 3 marka. Malalim na nakaukit sa isip ng 3. Ang bukana ng lihim na lugar ay nagniningning sa liwanag ng umaga. Ang pinuno ng Kinglan Sect ay naghihintay kasama ang mga matatanda. Ang katotohanang naitala ng Recording Spirit Stone ay isinapubliko. Ang elder ng pagpapatupad ng batas ay nagpahayag sa publiko. Ang pamilya ng tagapangalaga ng Pil at ang Kinglan Sect ay naging magkatuwang nakaalyado sa loob ng maraming henerasyon. Si Ahli na nakasuot ng kapa na nagtatago ng kanyang maliliit na sungay. Tahimik na nakatayo sa likod ni Lin Chen at Suqingyu. Sa loob ng bulwagan ng pinuno ng Kinglan Sect, nakaupo ang pinuno sa mataas na posisyon. Mahigpit niyang ipinahayag ang mga gantimpala at parusa. Ang Xuanyin Elder ay nagalit sa sinaunang pamana sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga buhay na tao. Siya ang may kasalanan. Sa labas ng bulwagan, naghiyawan ang mga disipulo upang ipagdiwang ang 3 bayani na ginantimpalaan. Pagkalipas ng 1 buwan, sa loob ng Spirit Vein Cave, inayos ko ang 7 uri ng spirit herbs. Habang nakakunot ang aking noo, pumasok si Suqingyu sa kuweba na may dalang spirit tea at tumingin sa mga spirit herbs sa mesa. Sa 9 na sangkap ng 9 Revolutions Creation Pill, 5 na ang kumpleto. Ang natitirang 2 ay ang 10,000-year ice marrow at 9 yung blazing flame grass. Wala sa imbakan ng sekta. May 2 pa na chismis lang. Kinuha ko ang isang jade slip na may sirang mapa na na-decode mula sa lihim na kaharian. At dahan-dahang nagsalita. Ang 10,000-year ice marrow ay matatagpuan lamang sa extreme north snow abyss. Ang 9 yung blazing flame grass ay tumutubo lamang sa Flame Valley sa timog ng Great Chu Kingdom. Ang 2 lugar na ito ay wala sa teritoryo ng Azure Mist Sect. Inilapag ni Suqingyu ang tasa at inilatag sa mesa ang isang lumang mapa. Ang kanyang mahahabang daliri ay itinuro sa 2 lugar na minarkahan, ang dulong hilaga at ang timog na hangganan. Ang 2 lugar ay pinaghihiwalay ng isang malawak na kontinente. Tumingala siya sa akin. May ngiti sa kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay kalmado at malumanay. Kaya, lalayo tayo. Binuksan ni Ali ang pinto, at inilabas ang kalahati ng kanyang ulo. May hawak siyang bagong koleksyon ng mga sinaunang kasulatan ng alchemy mula sa pamilya ng mga tagapagbantay ng elixir. Seryoso siyang nagtaas ng kamay at sinabi, "Sasama rin ako," sabi ng matanda. Sa mga henerasyon ng mga pamilya ng tagapagbantay ng elixir, may detalyadong talaan ng 2 materyales na iyon. At, hindi ko pa nakikita ang nyebe sa labas. Sa daan sa labas ng kuweba, isang nakatalukbong na itim na anino ang tahimik na lumingon.
Isang itim na mensaherong bubuyog ang lumipad mula sa kanyang manggas. Ito ang lihim na sining ng pagsubaybay ng Demon Daot Henyin Pavilion. Sa mga mata ng mensaherong bubuyog, malinaw na sumasalamin sa ilaw ng tirahan.